Babalik muli ang Real Pinoy Vlog. Ano kaya kung sabihin ko sa'yo na may 5 techniques sa psychology na sobrang powerful na kaya nilang gawing magrespeto at mag-admire sa'yo ang kahit sino na hindi nila alam kung bakit ang mga technique na ito ginagamit ng mga top negotiators, leaders at influencers. Pero karamihan sa mga tao, wala silang kaalam-alam na ito'y umiiral. Pero ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mga technique na ito. Hindi lang ito basta mga tricks, kundi mga prinsipyo ng psikolohiya na epektibo sa kahit anong tao. Hindi alintana ang estado, background o karanasan nila. Kapag naintindihan mo ang mga technique na ito at nagamit mo ng tama, mapapansin mong kusa ka ng nilalapitan ng mga tao, rerespetuhin ang presensya mo at hahanap pa ng approval mula sa iyo. Pero maghintay ka, dahil yung pang-apat na technique, babaguhin ang pananaw ng mga tao tungkol sa iyo magpakailanman. Trick number 1, ang echo effect. Naranasan mo na bang makatagpo ng isang tao na parang agad kang naintindihan? Hindi ito swerte lang, kundi psikolohiya. Lahat tayo ay naghahanap ng koneksyon. At ang pinakamabilis na paraan para makabuo ng koneksyon ay ang subtly na pag-mirror o pag-ulit ng mga salita at parirala ng kausap mo. Paano ito gumagana? Kapag narinig ng isang tao ang kanilang sariling mga salita mula sa ibang tao, automatikong naiisip ng utak nila, naintindihan ako ng taong ito, gusto ko siya, parang kinuha niya yung nararamdaman ko. Dahil dito, nabubuo ang isang malalim na pagkakakilala at tiwala, kahit na bagong salta pa lang kayo. Halimbawa, isipin mo na nasa job interview ka, at sinabi ng interviewer, hanap kami ng tao na may inisyatiba at kaya mag-isip ng iba. Karamihan, sasagot ng karaniwang, oo, masipag po ako, pero mas malakas ang impact kung sasabihin mo, tama po, naniniwala ako na mahalaga ang inisyatiba at ang mag-isip ng iba. Ang maliit na pagbabago na ito ay magbibigay ng impression na pareho na kayong magkasundong mag-vision at tataas ang chances mong mag-iwan ng magandang impression. Hindi lang basta ulitin ang mga salita, kundi ipakita mo na naririnig at nauunawaan mo sila. At sa ganitong paraan, unti-unti silang madadala sa positibong pananaw tungkol sa iyo. Trick number 2, ang 2-second rule. Karamihan sa atin, kapag may tinanong, agad na sumasagot para mag-impress. Pero ang mga confident na tao, hindi nagmamadali. Sila, kaya nilang maghintay ng ilang segundo bago sumagot at yun ang nagpapalakas sa kanila. Paano ito gumagana? Kapag tinanong ka, mag-pause ka muna ng 2 segundo bago sumagot. Isang simpleng hakbang lang ito, pero magbabago ng energy ng pag-uusap. Ang teknik na ito ay nagpapakita ng thoughtfulness at confidence at nagiging dahilan para ang mga tao ay mag-focus sa iyo at pakinggan ka ng mabuti. Halimbawa, kung may nagtanong sa iyo, ano ang trabaho mo? Imbes na mabilis na sumagot, mag-pause ka, tapos tumingin sa mata ng kausap at sabihin mo, gumagawa ako ng mga bagay na may epekto sa buhay ng mga tao. Makikita mong magugulat sila at magtatanong pa para malaman kung anong klaseng trabaho ang meron ka. Ang simpleng pause na yun ay nagbigay pansin sa kanila at ginamit mo ito para makuha ang atensyon nila. Ginagamit ng mga CEO, public speakers at mga eksperto ang teknik na ito para makuha ang respeto at atensyon ng mga tao. Kapag pinaramdam mo na ikaw ang may kontrol sa usapan, ang mga tao ay makikinig ng mabuti sa sinasabi mo at makikita kanila bilang isang tao na hindi basta-basta nagsasalita, kundi may mga bagay na gustong iparating. Trick number 3, ang unfinished sentence trap. Napansin mo na ba yung mga speakers o tao na parang laging may misteryo sa sinasabi nila? Ginagawa nila to sa pamamagitan ng hindi pagtatapos ng mga pangungusap nila. Paano ito gumagana? Kapag sinadyang iniiwan mong hindi tapos ang isang ideya, automatikong gugustuhin ng utak ng mga tao na puna ng nawawalang bahagi. Dahil dito, nananatili silang nakatutok sa sinasabi mo at naghihintay kung anong susunod mong sasabihin. Ang ganitong klaseng teknik ay natural na nagpapaakit ng atensyon ng tao, kahit hindi nila ito namamalayan. Halimbawa, kung tinanong ka, bakit nga ba karamihan ng mga tao hindi nagtatagumpay sa buhay? Imbes na sagutin ng diretso, maaari mong sabihin, well, hindi lang tungkol sa pagkatalo, may mas malala pa palang dahilan. Tapos huminto ka. Dito, tataas ang curiosity nila. Gustong-gusto nilang malaman kung anong ibig mong sabihin. Hihintayin nila ang susunod mong sagot at hindi sila bibitiw sa pakikinig hanggat hindi mo natatapos ang iyong iniisip. Ang teknik na ito ay ginagamit sa storytelling, marketing, at public speaking. Kapag ginamit ng tama, kaya mong gawing ikaw ang pinaka-interesanting tao sa isang silid nang hindi kailangang magsalita ng sobrang dami. Trick number 4, ang one-word shift.
Naranasan mo na bang ma-challenge o matawa-tawanan ka ng iba? Karamihan sa atin, agad nagiging defensive at sumasagot. Pero ang mga confident na tao, may isang simpleng technique na ginagamit para i-flip ang power dynamics sa usapan. Hindi sila nakikipag-argue at hindi rin sila nagagalit. Isang salita lang ang kailangan. Paano ito gumagana? Imbes na makipagdebate o makipagtalo, sagutin mo lang sila ng isang salita. Talaga? O kaya, ganon? Sa ganitong paraan, hindi ikaw ang kailangan magpaliwanag, kundi sila. Pag sinabi mo yung isang salita, sila na ang magsisimulang mag-isip at magpaliwanag ng sarili nilang sinabi, at ikaw na ang magkakaroon ng kontrol sa usapan. Halimbawa, kung may nagsabi sa'yo, "So, akala mo ba expert ka?" Karamihan mag-a-argue o ma-offend. Pero kung sagutin mo lang ng, "Talaga?" may kita mong maghahanap sila ng dahilan para ipaliwanag ang sarili nila. At sa isang iglap, ikaw na ang may kontrol sa sitwasyon, nang hindi man lang tumaas ang boses mo o naging defensive. Ginagamit ang teknik na ito sa debates, leadership, at mga high-pressure na usapan. Isa itong psychological power move na nagpapakita na hindi mo kailangang magtanggol ng sarili mo dahil ikaw ang may control sa conversation. Hanggang dito na lang muna ang aking share tungkol sa power dynamic. Shoutout nga pala sa nag-iisa kong inspirasyon. Magtira ka naman para sa akin.